Sa dulo ng isang malawak at tuyong bukirin, kung saan ang hangin ay tila laging may dalang alikabok at pangungulila, nakatayo ang isang munting kubong yari sa kawayan at nipa. Payak ang anyo nito at kung minsan ay mistulang matutumba sa bawat malakas na ihip ng hangin. Gayunman, sa loob ng munting tahanang iyon, naninirahan ang mag-amang sinamang Tano at ang kanyang anak na si Lito, dalawang pusong matatag sa kabila ng bigat ng kahirapan. Si Mang Tano ay isang payat at maitim na lalaki. Bakas sa mukha ang mga taon ng pagsusumikap sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang mga palad ay magaspang at may mga peklat na tila nagsasalaysay ng bawat araw na inilaan niya sa pag-aararo, pagtatanim at pag-aani. Matagal na siyang nabiyudo. Pumanaw ang kanyang asawa dahil sa matinding karamdaman noong si Lito ay 7 taong gulang pa lamang. Mula noon, siya na ang nagsilbing ina at ama sa kanyang anak. Si Lito naman ay 12 taong gulang, payat ngunit matipuno. May matang puno ng pag-asa sa kabila ng kanilang kalagayan. Hindi siya nakapag-aral ng tuluyan dahil kapos sa salapi ang kanyang ama, ngunit marunong siyang bumasa at sumulat. Itinuro yun sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Madalas siyang tumulong sa bukid at sa murang edad ay natuto na siyang magbuhat ng sako ng palay at mag-igib ng tubig mula sa malayong balon. Ang kanilang lupang sinasaka ay hindi kanila. Ito'y pag-aari ng isang mayamang Panginoong may lupa na bihirang magpakita, ngunit laging nagpapadala ng katiwala upang maningil ng bahagi sa ani. Sa bawat panahon ng anihan, halos kalahati ng kanilang pinaghirapan ay napupunta sa iba. Ang natitira'y sapat lamang upang maitawid ang ilang buwan. At kapag hindi naging maganda ang ani, sila'y napipilitang mangutang. Sa mga nakalipas na taon, tila hindi naging pabor sa kanila ang kapalaran. Minsan ay inabot ng tagtuyot ang bukirin. Sa sumunod na taon naman ay binaha ang mga pananim. Ang mga butil ng palay na sana'y magbibigay ng pag-asa ay nalulunod o natutuyo bago't maman sumibol ng maayos. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan, ay nababalot ng kulay kahel at lila. Tahimik na nakaupo si Mang Tano sa harap ng kanilang kubo. Hawak niya ang isang lumang sombrerong yari sa buri. Iniikot-ikot sa kanyang mga kamay. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Lito. May hawak na kahoy na ginagawang laruan. Ama, marahang wika ni Lito. Magiging maayos din po ba ang ani natin sa susunod na buwan? Napatingin si Mang Tano sa malayong bukirin. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Sa kanyang dibdib ay may bigat na hindi niya maibahagi sa bata. Umaasa tayo, anak, sagot niya sa wakas. Habang may lupa at may lakas tayo, hindi tayo titigil. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi sapat ang pag-asa kung wala ring ulan at pataba. Ang natitirang binhi sa kanilang sako ay kakaunti na lamang. Kung hindi ito tutubo ng maayos, wala na silang maihahasik sa susunod na panahon. Kinagabihan, habang natutulog si Lito sa banig na manipis at luma, nanatiling gising si Mang Tano. Nakikinig siya sa mga huni ng kuliglig at sa pagaspas ng dahon ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Sa ganitong mga oras, madalas siyang nilalamon ng pag-aalala. Kung narito ka lamang sana, bulong niya sa alaala ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung paano ko pa ililigtas ang ating anak sa ganitong buhay. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa loob ng kubo. Saglit na umalo ng apoy ng kanilang munting lampara. Napatingin si Mang Tano, ngunit agad din niyang inisip na dala lamang yun ng hangin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang nilalang na nagmamasid mula sa lilim ng malalaking damo sa gilid ng kanilang bakuran. Siya'y maliit, hindi hihigit sa 2 dangkal ang taas.
May suot na kasuotang tila hinabi mula sa pinong hibla ng halaman. Ang kanyang balat ay may bahagyang kislap na parang nasisinaga ng buwan at ang kanyang mga mata ay maliwanag at mapagmasid. Isa siyang duwende, isa sa mga bantay ng kalikasan na matagal nang naninirahan sa lupaing iyon bago pa man maitayo ang kubo ng mag-ama. Matagal na niyang napagmamasdan ang mag-ama. Nakita niya ang kanilang pagsisikap, ang pagtitiis sa gutom, at ang hindi pagsuko sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok. Sa mundo ng mga duwende, bihira ang mga taong may pusong tunay na mabuti at walang pag-iimbot sa kapwa at sa kalikasan. Ngunit sa magamang ito, may nakita siyang kakaiba. Hindi kailanman nagputol si Mang Tano ng punong hindi kinakailangan. Kapag may naputol siyang sanga, nagiiwan siya ng dasal at pasasalamat. Kapag may nakita si Lito na pugad ng ibon sa bukid, nilalampasan niya ito at hindi ginagambala. Ang kanilang kahirapan ay hindi naging dahilan upang sirain ang paligid. Marahil, bulong ng duwende sa sarili, panahon na upang suklian ang kanilang kabutihan. Ngunit sa batas ng kanyang lahi, hindi maaring basta makialam sa buhay ng tao. Kailangang tiyakin muna na ang tulong ay hindi magdudulot ng higit pang kapahamakan. Maraming beses nang nasaksihan ng mga duwende ang pagbabagong dulot ng kayamanan sa puso ng tao mula sa kabutihan tungo sa kasakiman. Kinabukasan, maagang gumising si Lito upang magigib ng tubig. Habang siya'y naglalakad sa gilid ng bukirin, napansin niya ang isang bahagi ng lupa na tila mas luntian kaysa sa iba. Lumuhod siya at hinaplos ang damo. "Ama!" Sigaw niya nang makabalik sa kubo. May bahagi po ng lupa na parang mas maganda ang tubo. Agad namang sumunod si Mang Tano. Tiningnan nila ang nasabing lugar. Totoo ngang tila mas sariwa ang lupa roon, na para bang mas mataba kaysa sa ibang bahagi ng bukirin. "Dito natin ihahasik ang natitirang binhi," pasya ni Mang Tano. "Ito na marahil ang huling pagkakataon natin." Hindi nila alam na sa ilalim ng lupang iyon ay may bahagyang liwanag na gumagalaw. Liwanag na nagmumula sa munting duwende na nagpasiyang subukan ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng sinaunang wika ng kalikasan, kinausap niya ang lupa, ang mga uod, at ang mga ugat ng damo upang pagyamanin ang isang bahagi ng bukirin. Sa mga sumunod na araw, masigasig na nagtrabaho ang mag-ama. Itinanim nila ang kanilang huling binhi sa bahaging iyon ng lupa. Araw-araw ay dinidiligan nila ito at gabi-gabi taimtim na nananalangin si Mang Tano. Lumipas ang isang linggo at nagsimulang sumibol ang mga tanim. Hindi lamang yun basta sumibol, mas mabilis at mas matibay ang paglaki nito kaysa sa ibang pananim na kanilang naitanim sa nakaraan. Ang mga dahon ay mas luntian at ang mga tangkay ay mas tuwid at malusog. Hindi mapigilan ni Lito ang kanyang tuwa. "Ama, tingnan ninyo. Parang pinagpala ang lupa natin." Napangiti si Mang Tano, ngunit may halong pagtataka ang kanyang mga mata. "Hindi ko maipaliwanag," anya. "Ngunit nagpapasalamat ako." Mula sa lilim ng puno ng mangga, tahimik na nagmasid ang duwende. Sa kanyang puso ay may bahagyang ligaya. Subalit alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano iaahon ng mag-ama sa kahirapan, kundi kung paano mananatiling dalisay ang kanilang puso sa gitna ng biyayang darating. Habang patuloy na lumalaki ang mga pananim, may isang anino ring gumagalaw sa mas malayong bahagi ng bukirin. Isang taong may matang mapanuri at may pusong puno ng inggit. Isa itong katiwala ng may-ari ng lupa at napansin niya ang kakaibang sigla ng pananim ng mag-ama. Hindi pangkaraniwan ito, bulong niya. May sikreto silang itinatago. At sa unang pagkakataon, ang tahimik na bukirin ay nagsimulang maging entablado ng mga puwersang hindi lamang mula sa mundo ng mga tao, kundi pati na rin sa daigdig ng mga nilalang na hindi nakikita
ng karaniwang mata. Sa gabing iyon, muling dumalaw ang malamig na simoy ng hangin sa kubo ng mag-ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito basta hangin lamang. Sa may paanan ng kanilang pintuan, may isang maliit na bakas ng paa sa lupa. Patunay na ang kanilang kapalaran ay unti-unti nang binabago ng isang mabuting duwende na nagpasiyang makialam sa takbo ng kanilang buhay. Dito nagsimula ang isang kwento ng kabutihan, pagsubok at lihim na tulong mula sa mundong hindi nakikita. Isang kwentong susubok sa tibay ng puso ng mag-ama at sa tunay na kahulugan ng pagpapala. Patuloy na lumago ang pananim sa bahaging pinili ng mag-ama. Sa bawat pagsikat ng araw, mas tumitibay ang kanilang pag-asa. Ang mga tangkay ay mas makakapal kaysa sa nakasanayan ni Mang Tano. At ang mga dahon ay tila may kakaibang sigla na hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, habang abala Lito sa pag-aalis ng mga damo sa paligid ng mga tanim, napansin niya ang lupa na tila mas malambot kaysa dati. Nang siya'y yumuko upang siyasatin ito, may bahagyang paggalaw siyang nakita sa ilalim ng lupa. Hindi sapat upang magdulot ng takot, ngunit sapat upang siya'y mapaisip. Ama, maingat niyang tawag. Parang may kakaiba po rito. Lumapit si Mang Tano at tiningnan ang tinutukoy ng anak. Hinukay niya ng bahagya ang lupa gamit ang dulo ng kanyang itak. Ngunit wala siyang nakitang anuman, kundi mas maitim at mas mabangong lupa. Marahil ay maraming uod. Anya, mabuti iyon. Ibig sabihin, mataba ang lupa. Ngunit nang sila'y makalayo, muling gumalaw ang lupa. Banayad, halos hindi mapansin. Sa ilalim nito ay ang munting duwende, tahimik na nagpapatuloy sa kanyang gawain. Hindi niya ginagamit ang kapangyarihan upang likhain ang himala ng biglaan. Sa halip, marahan niyang pinayayaman ang lupa, pinatitibay ang ugat ng bawat tanim at pinapawi ang mga peste na maaaring sumira sa ani. Sa mundo ng mga duwende, ang ganitong uri ng tulong ay tinatawag na banayad na paggabay. Hindi nito binabago ang takbo ng buhay ng marahas. Sa halip, pinapalakas nito ang bunga ng pagsisikap ng tao. At sa mag-amang ito, nakita ng duwende ang katapatan na nararapat suklian. Ngunit habang ang biyaya ay dumarami, gayon din ang pagdududa ng iba. Muling bumalik ang katiwala ng may-ari ng lupa upang siyasatin ang bukirin. Ang kanyang pangalan ay Gaspar, isang lalaking may matalim na tingin at manipis na ngiti na bihirang magpahiwatig ng kabutihan. Sanay siyang makita ang hirap ng mga magsasaka at mas sanay siyang makinabang sa kanilang kahinaan. Nang makita niya ang kalagayan ng pananim ng mag-ama, hindi niya napigilang mapakunot ang noo. Hindi ito pangkaraniwan, anya habang sinusuri ang mga tangkay. Sa ganitong uri ng lupa at panahon, hindi dapat ganito kasigla ang tubo. Lumapit si Mang Tano, magalang ngunit may bahid ng pag-aalala. Pinaghirapan po namin yan, Ginoo. Araw-araw naming binabantayan. Tinitigan siya ni Gaspar, waring naghahanap ng bakas ng kasinungalingan. May ginamit ba kayong pataba na hindi ipinagpaalam? Wala po. Mahinahong tugon ni Mang Tano. Wala po kaming sapat na salapi para roon. Hindi sumagot si Gaspar. Sa halip, naglakad siya sa paligid ng bukirin. Tila sinusukat ang bawat bahagi nito sa kanyang isipan. Nang siya'y tuluyang umalis, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at isang lihim na balak na nagsisimulang mabuo. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang mag-ama, matapos ang mahabang araw, muling lumabas ang duwende mula sa kanyang pinagtataguan. Sa unang pagkakataon, lumapit siya sa mismong pintuan ng kubo. Tahimik siyang tumayo roon at minasdan si Lito na natutulog. Ang bata ay may bakas ng pagod sa mukha, ngunit payapa ang kanyang paghinga. Lumapit ang duwende at marahang itinaas ang kanyang kamay. Isang munting liwanag ang namuo sa kanyang palad at marahang dumampi sa noo ng bata. Sa sandaling iyon, napanaginipan ni Lito
ang isang malawak na bukirin na hitik sa ani. Sa gitna nito ay isang maliit na nilalang na nakangiti sa kanya. Hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Magtiwala ka, wika ng nilalang sa kanyang panaginip. Ang lupa ay may pusong marunong kumilala ng kabutihan. Pagkagising kinabukasan, sariwa ang pakiramdam ni Lito. Ama, anya habang naghahanda sila, na naginip po ako ng isang maliit na tao sa bukid. Parang mabait po siya. Bahagyang natawa si Mang Tano. Marahil ay bunga lamang yan ng iyong pagod, anak. Ngunit sa puso ng bata, may nanatiling pakiramdam na ang panaginip ay higit pa sa guni-guni. Samantala, sa kabilang panig ng bukirin, bumalik si Gaspar, dala ang 2 tauhan. Sa kanilang mga kamay ay may mga supot na hindi agad napansin ng mag-ama. Nang sila'y makahanap ng pagkakataong hindi nakatingin, sina Mang Tano at Lito, marahang ibinuhos ni Gaspar ang laman ng isa sa mga supot sa isang bahagi ng bukirin, isang pulbos na kayang sirain ang ugat ng mga pananim sa loob ng ilang araw. Kung may himala man dyan, bulong niya, tingnan natin kung magtatagal. Ngunit hindi niya alam na may mga matang nagmamasid mula sa lilim ng damuhan. Naramdaman ng duwende ang paglapastangan sa lupa. Para sa kanyang lahi, ang sinadyang pagsira sa pananim ay isang mabigat na kasalanan. Agad siyang naglaho mula sa kanyang kinaroroonan at sumuong sa ilalim ng lupa kung saan kumalat ang mapaminsalang pulbos. Gamit ang natitirang lakas, tinipon niya ang mga uod at maliliit na nilalang sa ilalim ng lupa. Sa tulong nila, dahan-dahan nilang inalis at pinahinang ang bisa ng lason. Hindi ito madaling gawain. Bawat sandali ay tila kumakain sa lakas ng duwende. Nang sumikat ang araw kinabukasan, tila walang nangyaring masama. Nanatiling matibay ang mga pananim. Ngunit sa ilalim ng lupa, ang duwende ay nakaupo, nanghihina. Ang kanyang liwanag ay bahagyang kumupas. Hindi ko sila maaaring pabayaan, bulong niya sa sarili. Ngunit kailangan kong maging maingat. Ang mundo ng tao ay puno ng tukso at panganib. Sa ibabaw ng lupa, masayang nagtrabaho ang mag-ama, walang kaalam-alam sa naganap na sabotahe. Ngunit sa mga mata ni Gaspar, na muling bumalik upang tingnan ang epekto ng kanyang ginawa, unti-unting napalitan ang pagdududa ng pagkayamot. May mas malalim na dahilan ito, aniya, at aalamin ko. Habang patuloy na umiigting ang tensyon sa bukirin, ang mabuting duwende ay nahaharap sa isang mabigat na pasya. Hanggang saan niya maaaring protektahan ang mag-ama nang hindi tuluyang inilalantad ang kanyang sarili? Ang lihim sa ilalim ng lupa ay hindi na basta simpleng tulong. Ito'y naging panangga laban sa kasakiman at simula ng mas malaking tunggalian sa pagitan ng kabutihan at inggit. Sa pagdilim ng kalangitan at paglitaw ng mga bituin, ang bukirin ay tila payapa. Ngunit sa kailaliman nito, may isang munting nilalang na nagbabantay. Handa muling mag-alay ng lakas para sa 2 pusong hindi pa nasisira ng hirap at tukso. Sa paglipas ng mga linggo, naging malinaw na ang bahaging pinagtaniman ng mag-ama ay hindi pangkaraniwan. Habang ang ibang bukirin sa paligid ay may katamtamang tubo lamang, ang sa kanila ay tila pinagpala ng masaganang kamay ng kalikasan. Ang mga uhay ay mabibigat, yumuyuko sa sariling bigat ng butil na puno at hinog. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ng mga karatig magsasaka. Unti-unting kumalat ang bulong-bulungan. May kakaiba sa lupa ni Mang Tano. May lihim silang pataba. Baka may nagbigay sa kanila ng tulong na hindi natin alam. Sa bawat sabi-sabi, lalong tumitindi ang pagnanais ni Gaspar na mabunyag ang dahilan ng hindi pangkaraniwang ani. Ngunit higit sa lahat, nag-ugat sa kanyang puso ang isang damdaming hindi niya maikubli.
inggit. Samantala, walang kamalay-malay ang mag-ama sa lumalalim na pag-uusap sa kanilang paligid. Para sa kanila, ang bawat araw ay biyaya. Mas masarap ang kanilang kanin. May pagkakataon pa silang makapaglaga ng gulay na may kaunting tuyo. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, hindi kinailangan ni Mang Tano na mangutang bago sumapit ang anihan. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang ginintuang kulay ng mga uhay na hinahaplos ng hangin, nagsalita si Lito. Ama, kung marami po ang ating aanihin, maaari po ba tayong bumili ng bagong bubong? Tumatagas na po kapag umuulan. Napangiti si Mang Tano, ngunit may kasamang pag-iingat ang kanyang sagot. Huwag muna tayong mangarap ng mataas, anak. Hintayin muna nating maani at mabilang ang lahat. Hindi niya nais na magpaalipin sa pag-asang maaaring maglaho. Sanay siya sa pagkadismaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may mumunting pangarap na matagal nang natutulog. Isang bahay na hindi pinapasok ng ulan, isang buhay na hindi palaging nasa bingit ng pagkakautang. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang duwende sa lilim ng puno ng mangga. Mas mahina pa rin ang kanyang liwanag kaysa dati. Ang pagtigil sa lason na ibinuhos ni Gaspar ay nagdulot ng malaking kabawasan sa kanyang lakas. Malapit na ang anihan, bulong niya sa sarili. Doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Sa lahi ng mga duwende, may isang matandang aral. Hindi ang kahirapan ang tunay na sumusubok sa tao, kundi ang biglang pag-angat mula rito. Maraming pusong naging dalisay sa gutom ang nagbago sa unang tikim ng kasaganaan. Kinabukasan, dumating si Gaspar kasama ang ilan na pang tauhan upang saksiyan ng anihan. Hindi na niya maitago ang kanyang pagtataka nang makita ang lawak ng magandang ani. Hindi ito maipapaliwanag sa simpleng pagsusumikap. Malamig niyang wika. Tiyakin ninyong tama ang bahagi na mapupunta sa may-ari. Tahimik na tumango si Mang Tano. Sanay na siya sa ganitong paalala. Subalit nang mabilang ang mga sako ng palay, maging si Gaspar ay napaurong sa gulat. Higit pa sa inaasahan ng ani. Doble sa karaniwang nakukuha ng mag-ama sa mga nakaraang taon. Dahil dito, kahit makuha ang bahagi ng may-ari, may sapat pa ring matitira para kina Mang Tano at Lito, higit pa sa kanilang nakasanayan. Pag-uwi nila sa kubo, dala ang natitirang mga sako. Hindi agad nagsalita ang mag-ama. Tinitigan lamang nila ang kanilang inani, waring hindi makapaniwala. Ama, mahina. Ngunit puno ng damdamin ang tinig ni Lito. Hindi na po tayo magugutom. Napaupo si Mang Tano at napayuko. Hindi niya namalayang may luhang tumulo mula sa kanyang mata. Matagal na panahon na mula nang maramdaman niya ang ganitong uri ng ginhawa. Salamat, bulong niya. Hindi tiyak kung kanino iniaalay ang pasasalamat. Sa lupa, sa langit, o sa kapalaran. Ngunit habang ang ligaya ay pumupuno sa kanilang tahanan, may maliit na pagbabago ring sumibol sa puso ni Mang Tano. Sa unang pagkakataon, naisip niya ang posibilidad na hindi na siya magtatrabaho sa lupa ng iba habang buhay. Naisip niyang maaaring mag-ipon, maaaring mangarap ng sariling lupain. Ang pangarap na yon ay hindi masama. Ngunit ito ang simula ng pagnanais. At ang pagnanais, kapag hindi nabantayan, ay maaaring maging pintuan ng kasakiman. Sa mga sumunod na araw, may ilang magsasaka ang lumapit upang magtanong kung anong pataba ang kanilang ginamit. May ilan pang nag-alok na bumili ng bahagi ng kanilang ani sa mas mataas na halaga. Unti-unting naramdaman ni Mang Tano ang kakaibang pagtingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya basta mahirap na magsasaka. Siya na ngayon ang may pinakamagandang ani sa lugar. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng mga baryang kinita mula sa pagbebenta ng sobrang palay, napansin ni Lito ang kakaibang katahimikan ng kanyang ama. Ama, bakit po parang malalim ang iniisip ninyo? Iniisip ko lamang, sagot ni Mang Tano.
Kung ito na ba ang pagkakataon nating umasenso? Masama po ba yon? Hindi, anya matapos ang ilang sandali. Ngunit kailangang maging maingat. Kapag masyadong mabilis ang pag-angat, marami ring mata ang nakamasid. Sa labas ng kubo, nakaupo ang duwende sa isang ugat ng puno. Narinig niya ang pag-uusap. Sa kanyang puso ay may halo-halong damdamin, tuwa at pangamba. Hindi niya nais na ang tulong na kanyang ibinigay ay maging sanhi ng kapahamakan, ngunit alam niyang hindi niya maaring kontrolin ang bawat pasya ng tao. Habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng lampara sa loob ng kubo, nagpasya siyang panahon na upang subukin ang mag-ama, hindi sa pamamagitan ng paghihirap, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-iwan siya ng isang maliit na bagay sa may pintuan ng kubo, isang butil na kakaiba ang anyo, mas malaki kaysa sa karaniwang binhi, at may bahagyang kislap na tila may sariling liwanag. Ito ang binhing magdadala ng higit pang kasaganaan, ngunit may kasamang mas mabigat na pananagutan. Kinabukasan, ito ang unang nakita ni Lito sa kanilang pintuan. "Ama," tawag niya, hawak ang kumikislap na butil. "Ano po ito?" At sa simpleng tanong na yon, magsisimula ang mas malalim na pagsubok. Isang pagsubok na hindi lamang susukat sa kanilang kakayahang magpalago ng ani, kundi sa kanilang kakayahang manatiling tapat sa gitna ng tukso. Sa malayong bahagi ng bukirin, tahimik na nakamasid ang duwende, naghihintay kung anong pa siya ang kanilang gagawin. Matagal na tinitigan ni Mang Tano ang butil na hawak ni Lito. Hindi ito katulad ng karaniwang binhi ng palay o gulay na kanilang nakasanayan. Mas bilugan ito, bahagyang mas mabigat, at may munting kislap na waring nagmumula sa loob. "Hindi ito galing sa ating ani," mariing sabi ni Mang Tano. "At hindi rin ito mukhang binhi ng karaniwang pananim. Baka po may nakahulog lang," mungkahi ni Lito. Bagaman daman niya rin kakaiba ang bagay na yon. Dahan-dahang kinuha ni Mang Tano ang butil at inilagay sa ibabaw ng kanilang mesa. Pinagmasdan niya ito sa liwanag ng umaga. Sa bawat paggalaw nito sa kanyang palad, tila may banayad na init siyang nararamdaman. Hindi nakakapasong init, kundi yaong nagbibigay ng kakaibang sigla. "Anak," anya matapos ang ilang sandali, "hindi tayo basta dapat magtanim ng bagay na hindi natin kilala." Ngunit habang sinasabi niya iyon, may bahagi ng kanyang isipan ang bumubulong ng posibilidad. Paano kung ito ang susi sa mas malaking ani? Paano kung ito ang magbibigay sa kanila ng sapat na ipon upang makabili ng sariling lupain? Ang pagnanais ay dumarating ng marahan, gaya ng hamog sa umaga. Hindi agad napapansin, ngunit unti-unting bumabalot. Samantala, sa lilim ng puno ng mangga, tahimik na nakaupo ang duwende. Ang binhing iniwan niya ay hindi pangkaraniwan. Isa itong binhi ng kasaganaan, isang bihirang regalo mula sa kalikasan na maari lamang ibigay sa mga taong may pusong hindi sakim. Ngunit may isang lihim ang binhing iyon. Tutubo lamang ito kung ang magtatanim ay walang pag-iimbot sa kanyang layunin. Kung itatanim ito dahil sa hangaring maglingkod at magbahagi, ito'y mamumunga ng sagana. Ngunit kung itatanim dahil sa labis na pagnanasa sa kayamanan, ito'y matutuyo bago pa man sumibol. Sa loob ng kubo, nagpasya si Mang Tano. "Subukan natin," wika niya sa wakas. Ngunit hindi para sa pansariling kapritsyo. Kung ito man ay biyaya, gagamitin natin ito ng tama. "Saan po natin itatanim?" tanong ni Lito. Saglit na nag-isip si Mang Tano. Sa halip na itanim ito sa pinakamainam na bahagi ng kanilang lupa, pinili niya ang isang katamtamang bahagi. Hindi ang pinakatuyo, ngunit hindi rin ang pinakamayaman. Kung tunay itong may bisay anya, kakayanin nitong tumubo kahit hindi sa pinakamagandang lupa.
Sa hapon ding iyon, maingat nilang inihukay ang lupa at itinanim ang binhi. Walang seremonyang naganap, walang malakas na panalangin, tanging tahimik na pag-asa lamang. Lumipas ang mga araw. Sa una, walang kakaibang nangyari. Nagsimulang mag-alala si Lito. Ama, baka po hindi talaga ito tutubo. Maghintay tayo. Mahinahong tugon ni Mang Tano. Bagaman sa kanyang dibdib ay may bahagyang panghihinayang. Ngunit sa ikapitong araw, may maliit na usbong na sumilip mula sa lupa. Hindi ito berde tulad ng karaniwang halaman. May bahagyang gintong bahid ang mga murang dahon nito. Napaurong si Lito sa pagkagulat. Ama, tingnan ninyo. Lumapit si Mang Tano at napatigil sa kanyang nakita. Ang usbong ay tila may sariling liwanag kapag tinatamaan ng araw. Hindi naglaon. Lumaki ang halaman ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ito'y naging isang matibay na tangkay na may mga dahong kumikislap sa tuwing sasayaw ang hangin. Ngunit kasabay ng paglaki nito ay ang pagdami ng mga matang nakamasid. Muling napansin ni Gaspar ang kakaibang halaman. Hindi ito katulad ng ibang pananim sa bukirin. Isang gabi, nagpasya siyang lumapit ng palihim upang suriin ito. Nang siya'y makalapit, hinaplos niya ang dahon. Isang malamig na pakiramdam ang dumali sa kanyang kamay at tila may bahagyang pag-ikot ng hangin sa paligid. May salamangka, bulong niya. Hindi ito likas. Sa kanyang puso, hindi paghanga ang umusbong, kundi pagnanais na mapasa kamay ang anumang lihim na taglay ng halaman. Kinabukasan, tinawag niya si Mang Tano. May bago kang pananim, tuwirang sabi niya. Ano yon? Hindi ko rin po tiyak, sagot ni Mang Tano. Isang binhi na natagpuan lamang namin. Natagpuan? Bahagyang ngumisi si Gaspar. Kung ganoon, dapat mong ipaalam sa may-ari. Lahat ng tumutubo sa lupang ito ay saklaw ng kanyang karapatan. Natahimik si Mang Tano. Alam niyang may punto ang sinabi ng katiwala. Ngunit dama rin niya na ang binhing iyon ay hindi basta pag-aari ng lupa. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Kapag namunga po, maingat niyang sagot, ipapakita ko. Hindi nasiyahan si Gaspar sa sagot na yon. Umalis siya nang may lihim na balak sa isip. Sa gabing iyon, dumating ang isang malakas na hangin. Ang kalangitan ay nagdilim at tila may paparating na unos. Sa loob ng kubo, nag-aalala si Lito para sa kakaibang halaman. Ama, baka po mabali ito. Bago pa man makasagot si Mang Tano, isang munting liwanag ang sumilay sa labas. Ang duwende, sa kabila ng kanyang panghihina, ay muling ginamit ang natitirang lakas upang protektahan ang halaman. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang lupa ay tumibay at ang mga ugat ng halaman ay lalong kumapit. Lumipas ang bagyo kinabukasan. Nasira ang ilang bahagi ng bukirin, ngunit ang kakaibang halaman ay nanatiling tuwid at matatag. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magtanong si Mang Tano sa kanyang sarili. May nagbabantay ba sa atin? Habang pinagmamasdan niya ang gintong dahon na kumikislap sa sikat ng araw. Dama niya ang kakaibang presensya. Hindi nakakatakot, kundi mapagkalinga. Sa lilim ng damuhan, nakamasid ang duwende, pagod ngunit payapa. Ang unang pagsubok ay nalampasan. Hindi itinanim ng mag-ama ang binhi dahil sa sakim na hangarin, kundi dahil sa pag-asang mapabuti ang kanilang buhay ng marangal. Ngunit alam niyang darating ang mas mabigat na hamon. Isang hamong maglalantad kung hanggang saan ang katatagan ng kanilang puso sa harap ng tukso at panganib. At sa gitna ng lumalalim na gabi, ang kakaibang halaman ay nagsimulang maglabas ng unang mumunting usbong ng bunga. Isang palatandaan na ang tunay na biyaya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani,
kundi sa layunin ng puso ng nagtatanim. Sa paglipas ng mga araw matapos ang bagyo, lalo pang tumibay ang kakaibang halaman. Ang mga dahon nitong may bahid ng ginto ay hindi nalalanta at ang tangkay ay tila mas naging matatag sa bawat unos na dumarating. Sa gitna ng bahagyang nasirang bahagi ng bukirin, ito lamang ang nanatiling tuwid at tila hindi ginalaw ng hangin. Isang umaga, habang dinidiligan ni Lito ang mga pananim, napansin niyang may kakaibang anyo ang dulo ng mga sanga. May maliliit na bilog na umuusbong, mga bungang hindi pa niya kailanman nakita. Ama, tawag niya, hindi maitago ang pananabik. May bunga na po ito. Lumapit si Mang Tano at maingat na hinaplos ang isa sa mga mumunting bunga. Sa kanyang pagdampi, tila may banayad na init na dumaloy sa kanyang palad. Ang balat nito ay makinis at may bahagyang kislap, gaya ng binhing pinagmulan nito. Hindi agad nagsalita si Mang Tano. Sa kanyang dibdib ay may halong tuwa at pag-iingat. Hintayin nating mahinog, wika niya. Huwag muna nating ipagsabi. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, may mga matang hindi natutulog sa pagmamasid. Si Gaspar ay muling nagbalik sa bukirin at hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang kakaibang punong may kumikislap na bunga. Sa pagkakataong yun, hindi na niya itinago ang kanyang pagnanais. Ang punong yan ay nakatanim sa lupang hindi ninyo pag-aari. Malamig niyang pahayag. Kung ito man ay mamunga, bahagi iyon ng may-ari. Tumahimik si Mang Tano. Batid niyang nasa batas ng lupa ang sinabi ni Gaspar. Ngunit dama rin niya na ang bining iyon ay hindi basta pangkaraniwang ani. May kung anong pakiramdam sa kanyang puso na nagsasabing hindi ito dapat ituring na simple pag-aari lamang. Kung mamunga po ng sapat, mahinahon niyang sagot, handa kaming magbahagi. Bahagyang ngumiti si Gaspar, ngunit ang nangiting iyon ay hindi nagdadala ng kapanatagan. Tiyakin mong hindi ninyo ito itinatago. Pagkaalis ng katiwala, napaupo si Mang Tano sa ilalim ng puno. Tahimik siyang nagmuni. Ama, tanong ni Lito, kung sakaling maging napakahalaga ng mga bunga nito, kukunin po ba nila lahat? Hindi agad nakasagot si Mang Tano. Ang katotohanan ay hindi niya alam. Ngunit sa unang pagkakataon, may bahagyang takot na pumasok sa kanyang puso. Takot na baka mawala ang biyayang hindi pa man nila lubos na nauunawaan. Sa lilim ng damuhan, tahimik na nakamasid ang duwende. Naririnig niya ang bawat pag-uusap, dama ang bawat pag-aalinlangan. Alam niyang hindi sapat ang pagpalago ng halaman. Kailangan ding patatagin ang loob ng mag-ama. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lito, nagpakita ang duwende sa kanyang panaginip. Sa panaginip, nakita ni Lito ang punong may gintong bunga na napapaligiran ng mga taong nag-aagawan. Ang ilan ay nagngingit-ngit, ang iba'y nagkakagulo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang ama na tila nalulumbay. Ang biyaya, wika ng munting nilalang sa panaginip, ay hindi sinusukat sa kung gaano karami ang maitatago, kundi sa kung paano ito ibinabahagi. Pagkagising, may malinaw na pakiramdam sa puso si Lito. Lumapit siya sa kanyang ama habang ito'y naghahanda ng agahan. Ama, sabi niya, kung sakaling dumami ang bunga, maaari po ba nating tulungan ng iba? Kahit kaunti lang. Napatingin si Mang Tano sa kanyang anak. Sa mga mata nito ay walang bakas ng pag-iimbod, tanging taos-pusong hangarin. Marahang napangiti si Mang Tano. Oo, anak. Kung tunay itong biyaya, hindi ito dapat magdulot ng inggit o galit sa iba. Dapat itong maghatid ng kabutihan. Habang sila'y nag-uusap, ang unang bunga ay tuluyang nahinog. Nahulog ito mula sa sanga at marahang bumagsak sa lupa. Agad itong pinulot ni Lito. Nang hatiin nila ang bunga, isang kakaibang samyo ang kumalat.
Hindi tulad ng karaniwang prutas, kundi may halong bango ng sariwang lupa at bagong ani. Maingat nilang tinikman ang laman nito. Sa unang kagat, naramdaman ni Mang Tano ang kakaibang lakas na tila bumalik sa kanyang katawan. Ang pagod na matagal ng bahagi ng kanyang araw-araw na buhay ay tila bahagyang nawala. Si Lito naman ay napangiti. Dama ang kakaibang sigla. Parang may bagong lakas po, wika ng bata. Hindi nila alam na ang bunga ay may kapangyarihang magpalakas ng katawan at magbigay ng kalinawan ng isipan. Isang biyayang hindi para sa labis na pag-iimbak, kundi para sa wastong paggamit. Sa mga sumunod na araw, isa-isa pang nahinog ang mga bunga. Hindi sila nagmadaling ibenta ang mga ito. Sa halip, nagpasya si Mang Tano na dalhin ang ilan sa mga kapitbahay na lubhang nangangailangan. May isang matandang magsasaka, matagal nang may sakit. Binigyan nila ito ng isang bunga. Ilang araw ang lumipas at napansin ng lahat ang pagbuti ng kalagayan ng matanda. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa kakaibang bunga. At kasama ng balitang iyon, lumalim ang pagnanais ni Gaspar. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, may aninong gumapang sa bukirin. Hindi ito ang duwende, kundi isang taong may balak kumuha ng bunga ng palihim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang punong may gintong dahon ay tila kumikislap at sa bawat kislap nito, may isang munting nilalang na nagbabantay, handang ipagtanggol ang biyayang ibinigay, hindi lamang para sa mag-ama, kundi para sa lahat ng may pusong marunong magbahagi. Dito magsisimula ang mas mabigat na pagsubok, ang pagsubok ng katapatan sa harap ng tukso at panganib. Tahimik ang gabi at ang bukirin ay nababalot ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang hangin ay marahang dumadaloy sa pagitan ng mga uhay at dahon, tila walang kamalay-malay sa paparating na balak ng isang pusong na balot ng pagnanasa. Sa paanan ng punong may gintong bunga, may aninong marahang kumilos. Si Gaspar. Hindi na siya naghintay ng pahintulot o pag-uusap. Sa kanyang isipan, ang lahat ng tumutubo sa lupang sakop ng kanyang amo ay nararapat lamang mapasa kamay ng may-ari. At kung may lihim mang taglay ang punong yon, siya ang unang dapat makinabang. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa kanyang kamay ay may dalang sako. Sa bawat hakbang niya, may bakas ng pag-iingat at pag-aalangan, ngunit nanaig ang pagnanais na maagaw ang hiwaga ng bunga. Sa lilim ng damuhan, biglang kumislap ang isang munting liwanag. Ang duwende ay naroon. Ramdam niya ang paglapastangan sa biyayang ibinigay hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan. Sa kabila ng kanyang panghihina, tumayo siya at itinaas ang kanyang maliit na kamay. Hindi siya gumagamit ng dahas. Sa halip, tinawag niya ang mga ugat ng lupa. Sa sandaling akmang aabutin ni Gaspar ang isang hinog na bunga. Bahagyang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Napaurong siya at muntik nang matumba. Ano ito? Bulong niya, may bahid ng kaba. Muli niyang sinubukan, ngunit sa bawat paglapit niya sa puno, tila mas lumalambot ang lupa sa kanyang ilalim. Ang mga ugat ng halaman ay tila gumagalaw, hindi upang saktan, kundi upang hadlangan. Isang malamig na hangin ang umikot sa paligid at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Gaspar ng takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya nakakita ng nilalang, ngunit dama niya ang presensya ng isang hindi pangkaraniwang puwersa. Hindi ito karaniwan, mahina niyang wika. Sa loob ng kubo, napabalikwas si Lito mula sa kanyang pagkakatulog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may tumawag sa kanyang pakiramdam. Ama, mahinang sambit niya. Parang may tao sa labas. Agad bumangon si Mang Tano at kinuha ang kanyang lampara. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Gaspar na nakatayo malapit sa puno. Tila nagmamasid lamang. Ginoo,
Maingat na tanong ni Mang Tano. Bahagyang nagulat si Gaspar, ngunit agad niyang binawi ang sarili. Nag-iinspeksyon lamang, tugon niya. May mga balitang may nagnanakaw ng ani sa ibang bukirin. Tahimik na tumango si Mang Tano. Kung ganoon, salamat po sa pagbabantay. Nagtagal pa ng ilang sandali si Gaspar bago tuluyang umalis. Ngunit sa kanyang pagtalikod, mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya basta makukuha ang punong yon nang hindi nauunawaan ang hiwaga sa likod nito. Sa lilim ng puno, unti-unting bumalik sa katahimikan ang paligid. Ang duwende ay nakaupo sa ibabaw ng isang ugat. Pagod, ngunit matatag. Hindi pa panahon upang ilantad ang aking sarili, bulong niya. Ngunit hindi ko rin maaaring pabayaan ang punong ito. Kinabukasan, napansin ni Mang Tano ang bahagyang paggalaw ng lupa sa paanan ng puno. Hindi ito karaniwang tanda ng hayop o tao. May kakaibang kaayusan ng lupa. Tila may nag-ayos nito upang hindi tuluyang masira ang mga ugat. Ama, wika ni Lito. Sa tingin ninyo po ba ay may nagbabantay sa atin? Saglit na napatingin si Mang Tano sa paligid. Sa loob ng kanyang dibdib ay may pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang tahimik na paniniwala na hindi sila nag-iisa. Kung mayroon man, sagot niya, marahil ay hindi iyon masama. Sa mga sumunod na araw, lalong naging maingat ang mag-ama. Hindi nila ipinagsigawan ang kapangyarihan ng mga bunga, ngunit patuloy silang nagbahagi sa mga tunay na nangangailangan. Sa bawat taong gumagaling o lumalakas, dahil sa bunga, mas tumitibay ang layunin ni Mang Tano na gamitin ito para sa kabutihan. Ngunit kasabay nito, lalong lumalalim ang interes ni Gaspar. Hindi na siya kontento sa pagmamasid. Nais niyang malaman ang pinagmulan ng hiwaga. Isang hapon, tinawag niya si Mang Tano. May alok ang aking amo, wika niya. Kung ibibigay ninyo sa kanya ang punong iyon at ang anumang lihim na taglay nito, maaari kayong bayaran ng sapat upang makabili ng sarili ninyong lupa. Ang alok ay malinaw. Kayamanan kapalit ng hiwaga. Natahimik si Mang Tano. Ang pangarap na magkaroon ng sariling lupain ay matagal na niyang ninanais. Sa isang iglap, maaari itong maging totoo. Ngunit napatingin siya kay Lito na tahimik lamang na nakikinig. Sa mga mata ng bata ay walang takot, ngunit may pagtitiwala. Ang punong ito, mahinahong sagot ni Mang Tano, ay hindi namin pag-aari ng ganap. Ito'y biyayang dumating nang hindi namin hinihingi. Kung gagamitin lamang para sa pansariling yaman, mawawala ang layunin nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Gaspar. Pag-isipan mong mabuti, hindi laging dumarating ang ganitong pagkakataon. Pagkaalis niya, napabuntong hininga si Mang Tano. Mabigat ang kanyang pasya, ngunit dama niyang ito ang tama. Sa lilim ng damuhan, ang duwende ay nakangiti sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagprotekta sa puno mula sa magnanakaw, kundi ang pagprotekta sa puso ng tao mula sa tukso. At sa pagkakataong yon, pinili ng mag-ama ang kabutihan kaysa sa agarang kayamanan. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Ang pagtanggi sa alok ay maaaring magbunga ng mas mabigat na kapalit. Isang kapalit na maglalagay sa kanila sa higit na panganib. Sa pagdilim ng kalangitan, ang bukirin ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng lupa at sa ibabaw nito, may mga puwersang kumikilos. Ang ilan ay nagtatanggol at ang iba'y naghahanda para sa susunod na hakbang. Ang pagtanggi ni Mang Tano sa alok ay hindi lamang simpleng pasya. Ito'y naging hamon sa kapalaluan ni Gaspar. Sa kanyang paningin, ang isang hamak na magsasaka ay walang karapatang tumanggi sa biyayang iniaalok ng makapangyarihan. Mula noon, ang kanyang pagtingin sa mag-ama ay tuluyang nagbago.
Hindi na ito simpleng pagdududa, isa na itong tahimik na galit. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagdating ng katiwala sa bukirin. Sa bawat pagbisita, may dala siyang bagong kautusan, mas mahigpit na pagbibilang ng ani, mas masusing pagsusuri ng kanilang itinatanim, at mas maraming tanong tungkol sa punong may gintong bunga. Ayon sa aking amo, sabi niya isang umaga, dapat ipasuri ang punong iyan. Hindi karaniwan ang taglay nito. Wala po kaming itinatago. Mahinahong tugon ni Mang Tano. Kung nais po ninyong makita ang bunga, maaari po kayong kumuha ng isa. Ngunit hindi yun ang nais ni Gaspar. Hindi sapat ang makita lamang ang bunga. Nais niyang angkinin ang kapangyarihan nito. Sa kabila ng panggigipit, nanatiling payapa ang mag-ama. Patuloy silang nagtanim at nagbahagi ng bunga sa mga nangangailangan. Ang ilang magsasaka na dati nagbubulong-bulungan ay unti-unting nagbago ang pagtingin. Nakita nila na hindi naging mapagmataas si Mang Tano. Hindi ito nagtaas ng presyo o nagdamot sa tulong. Ngunit habang ang ilan ay humanga, may iba ring natukso. Isang gabi, isang grupo ng kalalakihan ang palihim na nagtipon sa gilid ng bukirin. Hindi sila masamang tao, ngunit nabalot ng pagnanasa at impluensya ng mga bulong ni Gaspar. Kung makakakuha tayo ng sanga o binhi mula sa punong yon, sabi ng isa, maari rin tayong yumaman. Sa kanilang isipan, hindi ito pagnanakaw, kundi pagkakataon. Mula sa malayo, naramdaman ng duwende ang mabigat na hangarin na bumabalot sa paligid. Ang hangin ay tila naging mas malamig at ang lupa ay nag-umpisang manginig sa banayad na paraan. Hindi na ito simpleng inggit, bulong niya. Ito'y nagiging kasakiman. Sa sandaling lumapit ang mga lalaki sa puno, biglang umihip ang hangin ng mas malakas. Ang mga dahon ng punong may gintong bunga ay kumaluskos at ang lupa sa kanilang paanan ay tila naging mas matigas at hindi mahukay. Sinubukan nilang putulin ang isang sanga, ngunit ang kanilang itak ay tila nawala ng talim. Isa-isa silang napaurong, may halong takot at pagkalito. May sumpa ang punong ito, wika ng isa sa kanila. Sa kanilang pag-alis, mas lalong tumindi ang mga usap-usapan. At ang mga usap-usapang yon ay umabot sa tainga ng may-ari ng lupa. Kinabukasan, dumating ang isang mensahe. Ipinapatawag si Mang Tano. Sa maliit na tanggapan sa kabilang dulo ng lupain, hinarap siya ng may-ari, isang lalaking bihirang makita, ngunit may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng maraming magsasaka. Narinig ko ang tungkol sa iyong puno, malamig nitong sabi, at narinig ko rin ang iyong pagtanggi sa alok. Tahimik na yumuko si Mang Tano. Wala po kaming layuning suwayin ng sinuman. Ginagamit lamang po namin ang bunga upang tumulong. Ang lupa ay akin, tugon ng may-ari. Anumang tumubo rito ay may bahagi ako. Hindi tumutol si Mang Tano, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, dama niya ang pangamba. Hindi para sa sarili, kundi para kay Lito. Kung nais ninyo pong kunin ang puno, maranyang sabi, handa po kaming sumunod. Ngunit sana'y huwag ninyong ipagkait ang tulong na naibibigay nito sa mga may sakit at nangangailangan. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Samantala, sa bukirin, naramdaman ng duwende ang panganib na papalapit. Kung kukunin at ililipat ang puno sa ibang lupa, maaaring mawala ang bisa nito. Ang kapangyarihan ng binhi ay nakaugat hindi lamang sa lupa, kundi sa pusong nagtanim nito. Panahon na ba upang magpakita? Tanong niya sa sarili. Ngunit alam niyang ang paglantad sa mundo ng tao ay may kaakibat na panganib. Maaaring mawala ang kanyang lakas o masira ang balanse sa pagitan ng kanilang mga daigdig. Nang gabing iyon, umuwi si Mang Tano na mabigat ang hakbang. Ikinuwento niya kay Lito ang naging pag-uusap. Ama, mahina ngunit matatag na wika ng bata.
Kung mawawala man ang puno, hindi mawawala ang kabutihan na natutunan natin. Napatingin si Mang Tano sa kanyang anak. Sa simpleng salita nito, may lalim na hindi niya inaasahan. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang punong may gintong bunga ay tila mas maliwanag kaysa dati. At sa paanan nito, nakatayo ang duwende. Hindi na nakatago, kundi tahimik na nagbabantay. Ang susunod na hakbang ay maaaring magbago sa lahat. Kung kukunin ang puno, maaaring mawala ang biyaya. Ngunit kung ipaglalaban ito, maaaring magbunga ng galit ang makapangyarihan. Sa gitna ng dalawang daigdig, ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan, ang desisyon ay nalalapit na. At sa paglipas ng gabi, isang bagay ang malinaw. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa puno, kundi sa prinsipyo at pananampalataya ng mag-ama. Madilim pa ang kalangitan nang bumalik sa bukirin si Mang Tano kinaumagahan. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang mga salita ng may-ari ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Alam niyang anumang oras ay maaaring dumating ang mga tao upang kunin ang punong may gintong bunga. Tahimik na nakatayo si Lito sa tabi niya. Wala siyang reklamo, wala ring takot sa kanyang mga mata. Tanging pag-aalala para sa kanyang ama. Ama, maranyang sabi, kung sakaling kunin nila ang puno, magtatanim po ulit tayo. Hindi naman po doon lang nanggagaling ang pag-asa natin. Napangiti si Mang Tano sa kabila ng bigat ng kanyang dibdib. Tama ka, anak. Ang lupa ay patuloy na nagbibigay, basta marunong tayong magtiwala. Ngunit sa kabila ng kanilang katatagan, ang hangin sa paligid ay tila may dalang kakaibang bigat. Ang mga dahon ng punong may gintong bunga ay hindi lamang kumikislap, tila ito'y naghihintay. Sa ilalim ng lupa, dama ng duwende ang paglapit ng mga tao. Naririnig niya ang yabag mula sa malayo, mabibigat, desidido. Hindi na sapat ang paggabay, bulong niya sa sarili. Panahon na upang ipaalam ang katotohanan. Hindi madaling pa siya ang kanyang haharapin. Sa sandaling magpakita siya sa tao, mawawala ang kanyang kakayahang manatiling lihim. Ang balanse sa pagitan ng kanilang mundo at ng mundo ng tao ay maaaring magbago. Ngunit higit niyang pinahalagahan ang pusong napatunayan na ng mag-ama. Ilang sandali pa'y dumating si Gaspar kasama ang tatlong tauhan. May dala silang mga kagamitan, mga pala at lubid, handa upang bunutin ang punong hindi nila nauunawaan. Utos ito ng may-ari, malamig na pahayag ni Gaspar. Ililipat ang punong ito sa kanyang bakuran. Nakaharap si Mang Tano sa kanila, hindi nakikipagtalo, ngunit hindi rin umaatras. Kung yun po ang pasya, mahinahon niyang sabi, wala kaming magagawa, ngunit sana'y hindi mawala ang kabutihang naidulot nito. Si Lito ay kumapit sa manggas ng kanyang ama. Tahimik lamang siya, ngunit dama ang lungkot sa kanyang dibdib. Nang unang itusok ng tauhan, ang pala sa lupa, biglang umihip ang hangin ng malakas. Hindi ito karaniwang ihip, may dala itong malamig na alon na tila may sariling layunin. Ang lupa sa paanan ng puno ay nag-umpisang umalon. Ang mga ugat ay tila nagkaroon ng buhay, kumapit ng mas mahigpit sa lupa. Ano ito? Bulalas ng isa sa mga tauhan. Muling sumubok si Gaspar, ngunit sa bawat paghukay nila, ang lupa ay tila bumabalik sa dati nitong anyo. Ang mga hukay ay kusang napupuno. Sa gitna ng pagkalito, isang liwanag ang unti-unting lumitaw sa paanan ng puno. Mula sa liwanag na yon, lumitaw ang isang munting nilalang. Maliit, may kasuotang tila hinabi mula sa hibla ng halaman at may matang nagliliwanag sa ilalim ng araw. Napaatras ang mga tauhan. Isang duwende. Nanginginig na wika ng isa. Tahimik na tumayo ang nilalang.
sa pagitan ng puno at ng mga taong nais itong kunin. Ang kanyang tinig, bagaman marahan, ay malinaw na umabot sa pandinig ng lahat. Ang punong ito ay hindi pag-aari ng kasaktiman, wika niya. Ito'y tumubo dahil sa kabutihan at pagtitiis. Hindi makapagsalita si Mang Tano. Hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan ang dumaloy sa kanyang puso. Si Gaspar, sa kabila ng pagkagulat, ay pinilit ang sariling tumayo ng tuwid. Anumang nilalang kamanan niya, ang lupa ay sakop ng aming amo. Ang lupa, tugon ng duwende, ay mas matanda kaysa sa inyong pag-aari. Ito'y tumutugon hindi sa titulo, kundi sa layunin ng puso. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila nakikinig. Lumapit ang duwende kay Mang Tano at kay Lito. Pinili ninyo ang magbahagi kaysa mag-ipon. Pinili ninyo ang kabutihan kaysa sa agarang yaman. Dahil doon, tumubo ang binhi. Napayuko si Mang Tano. Hindi po namin alamang pinagmulan nito. Ginamit lamang po namin sa tama. At iyon ang dahilan kung bakit ito namunga, sagot ng duwende. Pagkatapos ay humarap siya kay Gaspar. Kung ililipat ninyo ang punong ito nang may layuning angkinin ang kapangyarihan nito, ito'y matutuyo. Ang biyaya ay hindi nabubuhay sa lupa ng pagnanasa. Napatitig si Gaspar sa puno. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit, kundi ng pagkalito. Ang kanyang buong buhay ay nakabatay sa utos at pagmamay-ari. Ngunit ngayon, may bagay na hindi saklaw ng kanyang pag-unawa. Kung gayon, mahina niyang tanong, kanino ito nararapat? Sa mga pusong marunong magbahagi, tugon ng duwende. Ang mga tauhan ay hindi na naglakas loob pang gumalaw. Unti-unting umatras si Gaspar, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga salitang kanyang narinig. Nang tuluyang makaalis ang grupo, nanatili ang duwende sa harap ng mag-ama. Hindi ako maaaring manatiling lantad, wika niya. Ngunit kailangan ninyong malaman na ang bawat biyaya ay may katumbas na pananagutan. Hindi lahat ay tatanggap sa inyong kabutihan. May ilan pa ring susubok. Tumango si Mang Tano. Hindi po kami hihiling ng higit pa sa sapat. Napangiti ang duwende. At doon nag-uugat ang tunay na kasaganaan. Sa sandaling iyon, ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho, naging liwanag, at tuluyang nawala sa hangin. Naiwan ang mag-ama sa tabi ng punong kumikislap sa ilalim ng araw. Hindi na ito lihim. Alam na nila ngayon ang katotohanan. Ngunit kasabay ng kaalamang iyon ay ang mas mabigat na tungkulin. Panatilihin ang kabutihan kahit may mga matang nagbabantay. Sa malayo, si Gaspar ay naglalakad pabalik, tahimik at malalim ang iniisip. Ang engkwentro sa duwende ay hindi nagwakas sa takot. Nagsimula ito ng pagbabago. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Sapagkat ang tunay na pagsubok ay hindi lamang kung paano haharapin ang kapangyarihan, kundi kung paano ito pananatilihing malinis sa gitna ng lumalawak na impluensya. At sa paglipas ng araw, ang punong may gintong bunga ay patuloy na namumunga, hindi lamang ng lakas sa katawan, kundi ng aral sa puso. Matapos ang pagpapakita ng duwende, nagbago ang ihip ng hangin sa bukirin, hindi sa anyo, kundi sa damdamin ng mga tao. Ang balita tungkol sa munting nilalang na nagbantay sa punong may gintong bunga ay mabilis na kumalat. Ang ilan ay naniwala. Ang iba'y nag-alinlangan. Mayroon ding nag-isip na ito'y katang-isip lamang upang takutin ang mga nais makialam. Ngunit si Gaspar ay hindi kabilang sa mga nagbabaliwala. Ang kanyang mga mata ay nakasaksi at ang kanyang puso na matagal nang naging matigas ay tila bahagyang nabasag ng katotohanang hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng ilang araw, hindi siya nagpakita sa bukirin. Samantala, naging mas maingat ang mag-ama.
Hindi nila ipinagmalaki ang nangyari. Sa halip, ipinagpatuloy nila ang pagtatanim at pagbabahagi ng bunga sa mga tunay na nangangailangan. Ngunit sa bawat pamimigay, mas malinaw sa kanila ang bigat ng kanilang tungkulin. Ama, wika ni Lito isang hapon habang nagbibilang sila ng mga natitirang bunga. Hindi po ba't mas dumarami ang humihingi ngayon? Tumango si Mang Tano. Oo, anak. Kapag may balitang may himala, marami ang darating. Hindi lahat ay dahil sa pangangailangan. May mga dumating na may sakit at tunay na nangangailangan. Ngunit may ilan ding dumating dala ang pagnanais na makatikim ng kapangyarihan ng bunga kahit wala namang mabigat na dahilan. Dito nagsimulang sumubok ang mas mabigat na hamon, ang paghusga kung sino ang dapat tulungan at kung sino ang dapat tanggihan. Hindi naging madali ang pasyang yon para kay Mang Tano. Sanay siyang magbigay hanggat kaya, ngunit hindi walang hanggan ang bunga ng puno. May hangganan ang bawat ani. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, muling naramdaman ng mag-ama ang presensya ng duwende. Hindi siya nagpakita sa anyo, ngunit ang hangin ay may dalang malinaw na tinig. Ang kabutihan ay may kaakibat na karunungan, wika ng tinig. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan, ngunit huwag isara ang puso sa tunay na nangangailangan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mang Tano ang dapat gawin. Hindi sapat ang mabuting hangarin. Kailangan din ng tamang paghatol. Kinabukasan, nagpasya siyang magtakda ng panuntunan. Ang bunga ay ibibigay lamang sa mga may malinaw na pangangailangan, sa may sakit, sa matanda, sa batang mahina ang katawan. Hindi ito ipagbibili ng mataas na halaga ni itatago para sa pansariling kapritsyo. Unti-unting naging malinaw sa mga tao ang hangganan. Ngunit habang tumitibay ang kanilang paninindigan, may bagong panganib na nagbabadya. Isang umaga, may dumating na mensahero mula sa may-ari ng lupa. Hindi na ito utos na ilipat ang puno, kundi paanyaya. Nais kayong makausap ng aking amo, sabi ng mensahero. Hindi bilang Panginoon ng lupa, kundi bilang isang taong nais umunawa. Napatitig si Mang Tano kay Lito. May bahid ng pag-aalinlangan, ngunit wala ring takot. Sa kanilang pagharap sa may-ari, hindi na malamig ang pagtanggap. Tahimik itong nakinig, habang isinalaysay ni Mang Tano ang nangyari, hindi upang ipagtanggol ang sarili, kundi upang ipaliwanag ang layunin ng puno. Hindi namin ito itinuring na pag-aari, sabi niya. Itinuring namin itong pananagutan. Matagal na natahimik ang may-ari. Sa wakas, nagsalita ito. Kung ang punong iyan ay tumutugon sa puso ng nagtatanim, marahil ay hindi ko ito maaaring angkinin ng pilit. Hindi iyon ganap na pagsuko, ngunit ito'y malinaw na pagbabago. Panatilihin ninyo ang puno, dagdag niya. Ngunit tandaan, ang biyaya ay madaling maglaho kung ito'y abusuhin. Pag-uwi ng mag-ama, may kakaibang gaan sa kanilang dibdib. Hindi sila yumaman ng biglaan, ngunit napangalagaan nila ang punong hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa prinsipyo. Sa lilim ng puno, muling nagpakita ang duwende, hindi sa anyong ganap, kundi bilang munting liwanag. Ang pinakamabigat na pagsubok, wika niya, ay ang kapangyarihang gamitin ang biyaya ng tama kahit walang nagbabantay. Tumango si Mang Tano. Hindi po namin alam kung hanggang kailan ito mamumunga. Hindi mahalaga ang tagal, sagot ng duwende. Ang mahalaga ay ang iniwang aral. Sa paglipas ng mga linggo, napansin nilang ang bunga ay unti-unting kumukonti. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit hindi na rin ganoon kasagana tulad ng dati. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tinanggap iyon ni Mang Tano bilang bahagi ng likas na daloy ng buhay. Ama, wika ni Lito habang pinagmamasdan ng natitirang bunga, kahit mawala man ito balang araw, hindi po mawawala ang natutunan natin. At doon napangiti si Mang Tano. Sa wakas,
Naunawaan niya na ang tunay na kasaganaan ay hindi ang dami ng ani, kundi ang lalim ng pananagutan at kabutihan. Ngunit may isang huling yugto pa ng kwento. Isang yugto na magtatakda kung ang biyaya ay mananatili o tuluyang maglalaho. Sa ilalim ng gintong dahon ng puno, may bagong usbong na unti-unting sumusulpot mula sa lupa. Hindi ito tulad ng naunang binhi. Ito'y tanda ng panibagong simula. Sa paanan ng punong may gintong bunga, ang bagong usbong ay tahimik na sumisibol. Hindi ito kasing kinang ng nauna, ni kasing bilis lumago. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, malinaw ang isang bagay. Ito'y matatag. Napansin agad ito ni Lito isang umaga. Ama, tawag niya. May bahid ng pananabik ngunit may pag-iingat. May bago pong tumutubo. Lumapit si Mang Tano at tahimik na minasdan ang maliit na halaman. Hindi ito naglalabas ng liwanag, ngunit ang kulay nito'y mas malalim na berde, tila nakaugat ng mas matindi sa lupa. Hindi sila nagsalita ng matagal. Hindi na nila kailangan ng paliwanag. Sa mga nakaraang buwan, ang punong may gintong bunga ay naging sentro ng kanilang buhay. Nagbigay ito ng ginhawa, pagsubok, at aral. Ngunit ngayon, naramdaman nila na may pagbabago sa daloy ng biyaya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nabawasan ang mga bunga ng unang puno. Hindi ito biglang natuyo. Sa halip, marahan itong nagbalik sa karaniwang anyo. Ang mga dahon ay nanatiling luntian, ngunit nawala ang ginintuang kislap. Ganito marahil ang likas na takbo ng himala, wika ni Mang Tano isang hapon. Dumarating hindi upang manatili magpakailanman, kundi upang magturo. Samantala, ang bagong usbong ay patuloy na lumalago. Nang ito'y maging sapat ang laki, napansin nilang iba ang anyo nito. Isa itong punong namumunga ng karaniwang prutas, walang liwanag, walang kakaibang samyo. Ngunit ang bawat bunga nito'y masarap at masustansya. Walang nag-aagawan, walang nagbabantang kumuha. Ngunit ang ani nito'y sapat upang hindi na muling magutom ang mag-ama. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at maliwanag ang buwan, muling nagpakita ang duwende. Hindi sa gitna ng liwanag, kundi sa simpleng anyo, gaya ng unang beses niyang nagmasid mula sa lilim. Lumapit siya sa mag-ama na ngayon ay hindi na nagulat. Natapos na ang unang yugto, wika niya. Ang punong may gintong bunga, marahang sagot ni Mang Tano, ay nagbalik na sa pagiging karaniwan. Hindi ito pagkawala, paliwanag ng duwende. Ito'y paglipat. Ang unang puno ay ibinigay upang subukin ang inyong puso. Ang pangalawa ay bunga ng inyong pinili. Napatingin si Lito sa bagong puno. Wala na po bang himala? Ngumiti ang duwende. Mayroon. Ngunit hindi na ninyo kailangang makita ang liwanag upang makilala ito. Tahimik ang mag-ama. Pinagninilayan ang kahulugan ng mga salita. Ang tunay na kayamanan, dagdag ng duwende, ay hindi ang kapangyarihang magpagaling, magbigay lakas. Ito'y ang pusong marunong magbahagi kahit walang kapalit. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mang Tano ang lalim ng kanilang pinagdaanan. Hindi ang punong may gintong bunga ang nag-angat sa kanila, kundi ang mga pasyang kanilang ginawa sa harap ng tukso. Lumuhod si Lito at marahang hinawakan ng lupa. Maraming salamat po. Hindi lamang yon pasasalamat sa duwende, kundi sa lupa, sa mga pagsubok at sa mga pagkakataong nagpatatag sa kanila. Unti-unting naglaho ang duwende. Naging munting liwanag na sumanib sa hangin. Sa paglipas ng panahon, naging masagana ang bukirin ng mag-ama. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa karunungang natutunan nila. Naging maingat si Mang Tano sa pagtatanim at pagbabahagi. Ang mga karatig magsasaka ay natutong magtulungan sa halip na mag-inggitan. Si Gaspar, na minsang nabalot ng pagnanasa, ay naging mas tahimik at mapagmuni.
Hindi na siya naghahanap ng lihim sa likod ng ani. Sa halip, nagsimula siyang makinig at magmasid. Ang may-ari ng lupa ay hindi na muling nagtangkang angkinin ang anumang hindi niya nauunawaan. At sa maliit na kubo, sa gilid ng bukirin, ang mag-ama ay namuhay ng may sapat. Hindi marangya, ngunit hindi na rin kapos. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, nagsalita si Lito. Ama, kung hindi po dumating ang duwende, magiging ganito pa rin po kaya tayo? Matagal bago sumagot si Mang Tano. Marahil ay mas matagal ang pag-ahon, wika niya. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang pagdating niya, kundi ang paraan ng ating pagtugon. Ang hangin ay marahang umihip at ang mga dahon ng bagong puno ay kumaluskos na tila sumasang-ayon. Sa mundong puno ng tukso at paghahangad, may isang munting bukirin na naging patunay na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Maaaring hindi ito laging may kasamang liwanag o himala, ngunit ito'y nag-iiwan ng mas malalim at mas matibay na bunga. At sa bawat umagang sumisikat ang araw sa kanilang lupain, ang mag-ama ay hindi na naghihintay ng himala. Sapagkat natuklasan na nila ang tunay na kayamanan, ang pusong marunong magtiwala, magbahagi, at manatiling tapat sa kabila ng lahat.